Guys, nakaingon sa inyo guys. Dili importante rason kung wala kay kwarta, di ka kalaag. Nalang kay mga barkada nga andam og gasto, andam og gasolina. Makalaag na ka. Masana na kay motor, makalaag juga. Kaya na may mo gasto. Alright. Isang araw, nagpasya si Eugene upang ayain ang kanyang mga kaibigan na sina Joey, Marjun at Angel na magkasintahan maglakbay. Patungo sa Maragusan upang mag-relax at mag-enjoy sa kalikasan. Unang inaya ni Eugene ay si Marjun at sumunod naman si Joey. Kahit wala pang ligo at kakagising pa lang ni Joey nagmadali na ito mag-impake ng gamit para sa mahabang adventure na kanilang haharapin. Sila ay puno ng excitement habang nasa biyahe kahit nakamotor lang, pero nagdudulot ito para maramdaman nila ang presko ng sariwang hangin at magandang tanawin ng bundok. Ngunit hindi nila alam ang mga pagsubok na naghihintay sa kanila. Pero bago sila humarap sa hindi malilimutan na adventure, kumain muna sila Joey at Eugene upang may lakas sa mahaba at mga pagsubok na biyahe. Pagdating nila sa bundok, nakaharap sila sa isang napakahirap na daan. Ang kalsada ay napakabato at matatarik na daanan na nagdulot ng pag-aalala sa kanilang mga puso. Ngunit hindi sila sumuko. Matapos ang ilang oras na paglalakbay, nakarating sila sa isang magandang likas na swimming pool na tinatawag na Casilac Mountain Resort. Ang tubig ay malamig at malinis at hindi gaano karami ang tao. Ang paligid ay puno ng mga puno at halaman. Matapos mag-relax sa swimming pool, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay patungo sa tuktok ng bundok. Ang daan ay patuloy na mahirap, ngunit ang tanawin sa paligid ay lalong gumaganda. Dali-dali kaming kumuha ng litrato upang may alaala silang balikan at para hindi nila malilimutan kung gaano kasaya at ka-exciting sa mga pangyayari. Pagdating nila sa tuktok, nakita nila ang rebulto ni Mama Mary at Papa Jesus na nagsimbolo ng payapa at banal na lugar na nagpa-alala na dapat alagaan ng kalikasan, hindi pababayaan lang, at mayroon din pugad ng agila na nagsimbolo ng lakas at kapangyarihan at pagiging natatangi at pagmamahal sa kalayaan ng mga mamamayang Pilipino. Ang mga bundok at kapatagan ay umaabot sa abot tanaw at ang hangin ay malamig at sariwa. Sa loob ng isang oras, halos nakatitig sila sa langit mula sa tuktok ng bundok na tila nagmamasid sa mga ulap na bumababa sa lupa. Ang ganda ng kalikasan ay talagang nakakamangha, para bang ipinanganak ito mula sa mga pangarap ng mga Diyos. At ang samahan ng bawat isa, well, di mo na kailangan ng ibang tao sa buhay mo. Isang hindi malilimutang karanasan para sa tatlong magkaibigan na tila ang mundo ay nakatayo sa kanilang harapan. Nagpasalamat sila sa isa't isa na parang nagbigay ng napakalaking pabor sa pagiging bahagi ng kanilang masayang paglalakbay. Anong klaseng adventure ito na talagang nag-iwan ng marka sa kanilang mga puso? Lahir na dyan ang nature guys. Makarelax dyan siya. Pilag, unsa pa nakakapoy imong gagian. Grabe ka travel, dagang kay mga bato-bato, init kayo, pero kung ang nature na musugat sa imo, nindot jud kayo, makawala jud siya kakapoy. Plus ani bugnaw nga relaxing mo hunahuna, murag wa kay problema, kaya laglag lang ana. Healing, the best way na ma-heal ang imong sarili is ang nature gyud. The best ang nature. Makaayaw dyan siya sa tanan mga balitian ni mga kasakit. Diba? Gaano man yan kalaki at kabangis na bundok, ang totoong paglalakbay ay nagsisimula sa kaibuturan ng ating sarili. Ang ibig sabihin yan, kahit gaano pa kahirap o kalayo
Ang tingin natin sa isang pagsubok, ang pinakamalaking hamon at pinakamalaking tagumpay ay nagmumula sa ating mga sarili. Ito'y tungkol sa ating pag-iisip, sa ating lakas ng loob, at sa matibay na tiwala natin sa ating kakayahan. Para itong isang paalala na ang lahat ay nagsisimula sa ating kaisipan. Kung kaya nating maniwala sa ating sarili, magiging mas madali nating harapin at lampasan ang anumang balakid. Sa huli, ang pag-akyat sa bundok na iyon ay hindi lang tungkol sa pisikal na lakas, kundi sa mental at emosyonal na tibay. Kaya tanong sa iyo, handa ka na bang umakyat o mananatili ka na lang diyan? Uy, ikaw. Nako yung mo. Gawas diyan bay. Ayaw pagpundo sa mong kwarto. Ayaw pagkulong. Kanang problema. Perminti na siya. Pero mawala na siya if ever kung imo nang labanan. Ayaw pagpundo. Gawas sa imong realidad bay. Lingin kayong earth. Dili. Diha ra ka perminti magpundo sa imong kwarto. Gawas diya kay wala kay kumaw na. Think positive bay. Just always pray na ang problema na si Lord mutabang sa imo. Dili kawad-an nga wala ka. Ang importante na kay gibuhat, di ba? So gawas na diya na yung mga solusyon sa tanan mga problema.